Palakpak po natin ang mga kamay natin. I will praise Jesus, the lover of my soul. I will praise Jesus, you came and made me whole. I will praise Jesus, the lifter of my head. I will praise Jesus, you feel my every need. You make me glad, you make me well, touch my heart beyond compare. Jesus, I am so in love with you. 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 I will praise you, Jesus, the lover of my soul. I will praise you, Jesus, came and made me whole. I will praise you, Jesus, the lifter of my head. I will praise you, Jesus, you fill my every need. You make me glad, you make me well. You make me glad, you make me well. Touch my heart beyond compare. Jesus, I am so in love with you. 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 So in love with you. Jesus, I am so in love with you. Jesus, I am so in love with you. Make me glad, you make me well. Touch my heart beyond compare. You make me glad, you make me well. Touch my heart beyond compare. Jesus, I am so in love with you. I am so in love with you. Jesus, I am so in love with you. Jesus, I am so in love with you, Jesus. Jesus, I am so in love with you. 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 Yes, hallelujah. Bigyan po natin ng karapat-dapat na palakpak ang ating Panginoon. At patuloy po tayong umawit, sumayaw para sa Kanya. Sama-sama natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you. God, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Sama-sama
naman natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Hallelujah. We lift our voice. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remain. Only you will I adore. Yes, Church of God, sabihin natin sa Kanya, we love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Isigaw mo, mahal mo siya. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. 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 Hallelujah. Muli po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Let's all continue to give glory to our Lord and Savior. Let's give Him the highest worship, the highest praise. Tunay nga na karapat-dapat siyang papurihan at pasalamatan. Dahil ipinadama niya sa akin, pati sa iyo, yung pagmamahal niya mula nung inako niya lahat ng ating mga kasalanan upang tayo maligtas. Hallelujah. Let this be the song of our hearts. I-offer natin ito para sa ating Panginoon. Hallelujah. Greatest love that anyone could ever know. It only came the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Yes, we trust in you, Father. Though I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you, O Father. I will live
love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Yes, Lord. You are the voice that calls the universe to me. You are the whisper in my heart that speaks to me. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. I will live to love you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. There is all I am. My soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. There is all I am. My soul will bless your name. Yes. Let this be the song of your heart. I will live to love you. Sabi mo sa Panginoon yan. I will live to bring you praise. I will live a child of you. I will live to love you, O Lord. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Yes, Lord. We will live to love you, Lord. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. The greatest love that anyone could ever know only came the cross and grave to find my soul. Hallelujah. You deserve all glory and praises, O Father. We place our trust in you, O Lord. Bigyan natin ng palakas sa palakpak ang ating Panginoon. To God be all the glory and praises.
Tayo pong lahat ay tumayo. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Sila'y nabubuwan at namamatay sa iyong harapan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol. Pinamamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. O love excelling, joy of heaven to earth come, fixing us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Breathe, O breath, thy loving spirit into every troubled breast. Let us find that in every, let us find that second rest. Take away our bent to sinning, Alpha and Omega be, end of faith as its beginning, set our hearts at liberty. Come, Almighty, to deliver, let us all thy life receive. Suddenly return and never thy temples live. Thee we would be always blessing, serve thee as thy host above, pray and praise thee without ceasing, glory thy perfect love. Aming Diyos at aming Amang makapangyarihan sa lahat, muli ay narito kami sa harap ng iyong dambana, sa diwa ng pupuri, pagpapasalamat, pagpapakumbaba, at pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Loobin po ninyo na maranasan ng bawat isa sa amin ang inyong kapangyarihan, ang inyong banal na Espiritu, upang sa ganon ay maging karapat-dapat kami sa iyong banal na pangalan. Pagpalain po ninyo ang bawat bahagi ng aming pananambahan sa hapon na ito. Ang mensahe na dadalhin ng aming mahal na Pastor Larry Gonzaga. Tulutan po ninyo na siya ay inyong mailagay sa inyong likuran upang kayo ang matanghal at mapapurihan. Gayun din naman ang aming koro sa kanilang mensahe ng awit na makapagbibigay sa amin mga puso ng inyong kaaliwan. Pagpalain po ninyo ang pananambahan namin ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpupuri at pasasalamat. Amen at amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kayo po'y magsiupo at wine-welcome po tayo ng ating Panginoon Diyos sa dakong ito ng Bahay-Sambahan at ating pong kilalanin ang mga kasama po natin na ngayon ay bago sa ating pong gawain ng pagdiriwang ng kanyang salita. Una po, ating pong kilalanin si Mary Ann Orbita. Mary Ann Orbita. Yun po, nandun po sa likod. Hello po. Mga kapatid, ang layo ho ng kanyang pinanggalingan. Galing pa po ng Surigao.
Layo. Naglakad lang ho yan. Mula doon po sa harap patungo dito. Ayan. Layo, Surigao. Ganun din po, dalawa pong kapatid natin, si Angelica Apalya. Angelica Apalya. Andiyan po. Ayun, tindig ka kapatid. Ayan. Yun, para makita po kayo. Ayan, si Angelica. Tsaka po si Lowella Apalya. Lowella Apalya. Ayan. Mga kakilala ng Ate Vicky Publico to. Amen. Mga kapatid, sa ating pong mga pahayag, sama po natin, patuloy po nating ipanalangin yung ating mga kapatid na nasa pinagdaraanan nila po ay mga karamdaman. Ano ho? Si Ate Neris Tamayo ay sama natin sa panalangin. Si Lola Edad kasi na patuloy na nakipagbuno rin po. Nandun po siya sa patuloy na nasa ICU sa St. Luke's, diyan po sa Global City o Taguig. At si Ricardo Mansano, ang tatay po ni Ate Henny De Leon. Ano po, isama po natin sa panalangin. At marami pa pong iba. At si Nanay Leti Aguilar, ganun din po, isama natin. Gayun din po, tayo po ay nagpapahayag ng pakikiramay sa pamilya po ng Macalino sapagkat yung pong mother ni Ate Irma Macalino ay nasa kamay na po ng Panginoon. At nasa St. Mark United Methodist Church sa Santa Mesa, yung pong labi ng kanyang nanay. At mamayang gabi po ay mayroong pagdalaw doon ang ating mga kasama para bigyan po o makiisa ang ating church sa sambahayan po ng mga Macalino. Gayun din po sa ating mahalagang pahayag din po, yung pong ating mga gawain ay patuloy nating isama sa Panginoon. Ang Evangelism Explosion ay nagpasimula na po yung batch 5 at mayroon pong 32 na magtitiis sa 13 biyernes ng pagsasanay. Bakit ko po sinabi magtitiis? Alas 7 ho ng gabi yun hanggang alas 9 ng gabi. Pagtitiis na may ganansyang espiritual. So isama po natin sila sa panalangin. At doon po sa batch 1, 2, 3, and 4, mayroon po tayong meeting bukas 6 o'clock ng gabi. Pag-uusapan po natin ang mahalagang bagay. Kaya paki-text na lang po yung ating mga kasama from batch 1, 2, 3, and 4 ng EE na may pulong 6 p.m. bukas po, Monday. Yan po. Gayun din po yung mission edition ng Evangelism Explosion. Bukas na rin po mag-i-start. At mayroon na pong siyam na batch 1 from mission edition. At idalangin natin ng ating mga mission areas ay talaga pong malaganapan ng Evangelism Explosion o ang paghahayag ng mabuting balita, ebanghelyo ng ating Panginoon. Gayun din po sa ating mga kabataan, ako po'y galak na galak at tuwan-tuwa. Opo. George. Natutuwa po kanina, namasdan ko, nasaksihan ko po yung launching ng Lighthouse Youth Convergence kanina. Marami po sila dito. Ayun, pumapalakpak po sila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. At masayang-masaya po sila kanina. At nagbabalik sa aking alaala, ako'y 17 years old. Nakakabata po pag makakasama po kayo sa Lighthouse Youth Convergence. At yung po mga kabataan natin, mga kapatid, dalhin nyo po rito sila. Yan po ay every Sunday, anong oras? 1:30, o 2 o'clock in the afternoon. At sa Sunday, ang narinig ko, ang tagapagsalita po nila ay si kapatid na Tony Gonzaga. Parang hindi ko pa siya nakikita Kaya gusto ko siyang makita sa Sunday. Ayan, opo. Mayroon din po tayong luksang kalatas, isa pa po, yung pong asawa ng kapatid na Cherry Anastasio, si George.
isang German national ba? Ay pumanaw na rin po, kung kilala niyo po siya, nasa taga Muson yun, ano? Isama rin po natin sa panalangin ang kapatid na Cherry na ngayon ay nahapis dahil sa pagpanaw po ng kanyang mahal na asawa. Ang ating po namang prayer meeting ay patuloy nating ginagawa at ang ating pong tagapagsalita ay ang kapatid na Ella sa Miyerkules po ito at ang ating pong worker in charge ay ang kapatid na Laura Gonzaga. Pumunta po kayo dito every Wednesday at yan po ang ating midweek service na katutuwa at nakakagalak sapagkat yan po tayo nagkakaroon ng mga patotoo, mga testimony kung paano ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ng ating mga kapatid. Tayo po nagpapasalamat sa mga bulaklak, na narito po sa ating harapan. Ito po'y pagpapasalamat at pagbibigay luwalhati sa Diyos ng pamilya po ng the late Consolacion Pascual on her death anniversary. Atin na pong batiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at gayon din ng anibersaryo ng kasal. Ngayong araw na ito ay kaarawan po ni na Bettina Maida Esguera, John Leongson, Joy Lodronyo, Raquel Paz, Joaquim Pantanosas, June Asahar, Jeya Asahar. Bukas po, birthday ni Sister Josie Salangsang, Jerry Mendoza, yan po. Sa June 26, Godofredo Esguera, Cherry Cortez, James Bersiles. Sa 27, birthday ni Florence Ethel de Borja, Novel Jordan Fuentebella, Christy Laksamana, Piolo Asuncion, Franly Thomas Paghiligan, Ricardo Jean Santos III, Jose Angelo Tamayo. Sa June 28, John Samuel Villanueva. Marami kang pakakainin, JS. Maraming palakpak. Emerson Cruz, Merlita Hara. Sa 29, Luis Clarin, Angeline Carvajal, Samuel Jun Gascon, Aldwin Cruz, Maria Lea Hernaez. Sa June 30, Leticia Aguilar, Lulu Gatlain, Ina Aureli Mariano, Matthew Kevin Orlanda, Lilia San Juan, Joanna Crisel Ganaban, at Noel Cruz. Sa mga wedding anniversary po, ngayong araw na ito, ang mga kapatid na Anselmo at Agnes Arwego. Bukas po, kapatid na Cyril at Jenny Tagulaw. Sa 27, kapatid na David and Consuelo Salangsang. Sa June 28, Randy and Ludivina Muñoz. Sa 29, Nilo and May Cosicol. At sa 30, ang mga kapatid na Augusto and Leticia Aguilar, June and Malin Cruz. Tumindig po tayo mga kapatid. Awitan natin sila ng masayang happy birthday. God loves you. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Once more. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily.
Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po sapagkat kayo po ang pinanggalingan ng buhay. I-bless niyo po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ang kanilang anibersaryo ng kasal. Dalangin po namin silang lahat, O Diyos. Patuloy mo pong pasaganain ang kanilang mga buhay. Patuloy na ipagkaloob ang katagumpayan at nawa ang inyong pag-iingat, ang inyong presensya, ang sumakanila upang sa lahat ng kanilang iisipin, sa lahat ng kanilang babalakin at gagawin, ay kayo po ang siyang nasusunod. And Lord, anuman po ang kanilang mga pinapangarap, anuman ang kanilang mga inihiling, ikaw po, Diyos, ang siyang magkaloob nito sa tulong po ninyo at ayon sa inyong banal na kalooban. At dumating pa ang maraming kaarawan at anibersaryo ng kasal na punong-puno ng mayayamang karanasan ng buhay at punong-puno ng masasaganang biyaya ng buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. JS, happy birthday sa iyo! Tayo po'y manalangin. Narito, O Diyos, ang pagtugon ng inyong mga anak bilang pakikiisa para po sa inyong pagawain. Inyo pong basbasan ito, inyo pong tanggapin ito, O Diyos, at maging bahagi ng napakaraming pagawain sa loob at labas ng iglesyang ito. Inyong pagpalain ang bawat nagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong aralin ay masusumpungan sa Bagong Tipan, sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 17, mga talatang 32 hanggang 49, at ganito po ang sinasabi. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon.
ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon pagkat ang hinahamak niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinuktumpan ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandirigma, ang helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos, isinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi niya nakasanayan ang ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakot niyang tinanong, anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito't nang mapakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutan ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito ang makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tiniredor niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumaksak. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin sa ikalawang aklat sa pagkakasulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa lungsod ng Corinto. Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 13. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagligtas, sinakluluhan kita. Tignan nyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipinagdaramdam ninuman.
upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo, at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, andi matulog magdamag, andi kumaing ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa magitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa magitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na panalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraan puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Tapatan ang pagsasalita ko sa inyo, mga taga-Korinto. Kung ano ang nasa loob ko, ay siya kong sinasabi. Mahal na mahal ko kayo, ngunit matabang ang loob ninyo sa akin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa akin ang inyong kalooban tulad ng ginagawa ko sa inyo. Magsitindig ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ay hango sa sulat ni Marcos, Kabanatang 4, simula sa talatang 35 hanggang 41. Atin po itong babasahin ng sagutan at sabay-sabay po tayo sa talatang 41. At ganito ang ating matutunghayan. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos bakit kayo ang tatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sabay-sabay po tayo. Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ito ang salita ng ating Diyos na naglilinis at nagpapabago sa ating mga buhay. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
June 24 pa lang po, hindi pa po Valentine's. Ibig sabihin lang ang ating pong Vesper Choir, talagang always on the go. Red alert. Yan, kumbaga, emergency. Yan po. Always moving forward to sing glory to God. Amen. Sa ating pong mga kababayan na nasa live stream po, magandang hapon po sa inyo. At tayo nagagalak mga kapatid sa ating pagdiriwang ng salita ng Diyos ngayong Vesper service. Ng ating pong tagapagsalita ay hindi naman po kakaiba sa atin. Siya ating kapatid, kapuso, kapamilya. Ayan. Hindi ko na alam mo yung susunod eh. Kababayan. Kaya ang ating pong tagapagsalita ay masasabi ko po na always on the good din. Maalab magsalita pag magmensahe. At bihasang-bihasa sa larangan ng pagmimisyon sapagkat sa katunayan marami na po siyang mga nadistinuhan ng mga mission area. At sa kasalukuyan po siyang ating manggagawang pastor sa dako po ng Baras. At sa punto na ito, hindi ko na ho pakakababaan para papakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Dadalhin po ni Pastor Lauro Gonzaga. Ang mga bagay, mabubuting bagay na inyong narinig na sinabi patungkol sa akin na inyong pinalakpakan, they are all for the glory of God. Samahan niyo ko sa isang panalangin. Makapangyarihan Diyos, the time has come na ang inyong abang lingkod magsasalita upang ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus ay mataas. Maliban na kayo ang sumama sa akin, malibang ako'y inyong gabayan sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu, walang kabuluhan ang aking mga sasabi. Kaya nga po, dalangin namin, O Diyos, na inyong patnubayan, samahan ang inyong abang lingkod kasama ng inyong mga anak ngayong hapon sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Natuwa ako sapagkat sa buong araw, mula kaninang madaling araw pa, pagtayo ko dito sa pulpito, ito ang siyang pinaka-jampak, puno ng mga mananampalataya. Ang ating narinig kanina sa pag-aawitan ng praise and worship team, makapangyarihan, very powerful yung kanilang pagpupuri sa Diyos. Nagpapalakpakan tayo. Aking pong sinasabi ito dahil itong ating binasa kanina sa Marcos, Kabanata 4, talatang 35 hanggang 41. Matapos ng ating Panginoong Jesucristo'y may kapangyarihang magturo sa napakaraming tao, ilang araw, walang pahinga, at ngayon, itong oras na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, kinagabihan ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo.
ang pagtawid sa ibayo. Itong paanyayang ito magbibigay sa kanyang mga alagad ng mga karanasang hindi nila malilimutan sa kanilang mga buhay. Ano ba mayroon sa pagsapit ng gabi? Kinagabihan, si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, something like this, ali kayo, tayo'y pumaroon sa kabilang pampang. Ito ay isang paanyaya. Ang nagre-request si Jesus, pupunta sa kabilang ibayo. Ano po ba ang hatid nito? Siyempre, ang mga alagad dahil kilala nila si Jesus, ang kanilang guro na kanilang sinamahan, walang kamaliang anuman na masusumpungan sa Kanya. Walang kasalanang kalit-liitan man na ginawa. Lahat ng Kanyang sinabi ay totoo. Ang Kanyang pagtuturo, ang Kanyang pagpangangaral ng salita ng Diyos, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga demonyo, lahat ng yan nasaksihan nila. Aba, kanino pa tayo susuling? Tayo na at sumunod kay Jesus. Malayo po ito doon sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa mga simbahan na kapag ang pastor katatapos lamang ng kanilang gawain kasama ng kanyang nasasakupan, break time, sige, ngayong gabi tayo ay lalabas, magja-Jollibee tayo, maghalo-halo tayo kay LB, doon tayo sa Max, pabubugahan ka kayo. Ibang-iba sapagkat ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo'y para sa adventure. Pakikipagsapalaran. Mayroong pakikipagsapalaran. Tingnan po natin. Ano mayroon? Pagsapit ng gabi, mayroong pangako. Mayroong pagpapala, mayroong pakinabang. Ang sabi ng banal na kasulatan, and I will always repeat, tayo ay pumunta sa ibayo. Tumawid tayo sa ibayo. Alam niyo po ba ito ay nagpapahayag? Nagsasalita patungkol sa paglalakbay na walang ibang kasama kundi si Jesus. Nasubukan niyo na bang maglakbay na kasama si Jesus? Kung hindi pa, subukan po ninyo at inyong mararanasan ang mga kakaibang bagay. Ang paglalakbay na kasama ni Jesus, tunay na kasiyasiya. Siyempre, si Jesus yun. May awit nga po tayo na laging inaawit. Kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako ano yan? Di ako, ayun, nalimutan ko na. Ako'y nagpapatawa lamang, alam ko po yun. Kasama natin ang Diyos. Ang mahalaga. Kasama natin si Jesus. Kapag kasama natin si Jesus, tayo ba'y malulumbay? Tayo ba'y malulungkot? Siyempre hindi. Gaya ng inyong pagparito ngayon, bakit kayo nagpunta? Dahil ba gusto nyong makita ang inyong kaibigan? Gusto nyong makita ang inyong kinaiinisan?
O iwasan siya? Hindi, siyempre. Kayo'y nagpunta rito upang sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ang paanyaya ni Jesus nagsasalita patungkol sa kanyang pakikipag-fellowship. Yung pagparito nyo, yung pagdalo nyo sa bawat organisasyon saan man kayo nabibilang, UMM, WSCS, MAYAP, United Methodist Youth Fellowship, at napakarami pang iba, EE, G12, ayan, mga married couples, lahat ng yan, sino po ang natatampok? Yung po bang chairperson? Yung po bang leader ng inyong organisasyon? Hindi. Si Jesus. Kapag ang isang organisasyon ang natatanghal, hindi si Jesus, babagsak po ito. Anumang fellowship na hindi si Kristo ang itinatanghal, mapaparang. Kaya't siguraduhin po ninyo na ang inyong kinaaanibang fellowship o organization ay si Jesus ang nangunguna. Isa pa. Ang paanyaya ni Jesus nagsasalita patungkol sa isang ligtas na daan. Ligtas na daanan patungo sa langit. Hindi po ba't ito ang ating mga layunin? Tayong mga mananampalataya, tayong iglesia, bawat simbahan, ang ating layunin makapagdala ng kaluluwa sa harapan ni Jesus. Magbibigay tayo ng pag-asa patungo sa langit. Yung G12, lalong-lalo na yung ating grupong EE, iyan po ang ipinangangalandakan. Nasa finality, kahuli-hulihan, ang tao o ang kaluluway makasumpong ng buhay na walang hanggan. Ganyan po ang buhay Kristiyano. Ang paglalakbay na kasama ni Jesus tumutugma sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ang sabi ng kasulatan, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. Maaring pagod tayo sa panawagan ng Diyos sa atin. Sa Kanyang pagtawag sa atin, pagod tayo, busy tayo, dahil sa ang Diyos ang tumawag, sumusunod tayo, nagdesisyon tayong maglakbay na kasama siya. At siya na tumawag sa atin na ating sinundan, siya'y sumasama sa atin. Sinasamahan tayo no matter what, anuman ang kahinatnan nitong ating paglalakbay. Akala natin, tayo lamang ang naglalakbay. Sa ating mga sarili, iniisip natin, sa paglalakbay natin na sa Christian, hindi natin kasama ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Tuloy ko yung awit po. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod.
Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Ang mga alagad, number one, ito yung nakasilid sa kanilang mga puso. Nagtumawag si Jesus, sunod kami. Saan man siya pupunta, okay. All the way, nandyan kami. And then, ang buhay Kristiyano, hindi lamang isang maalwang paglalakbay. Tandaan po natin, hindi ito isang kalagayan na yung beds of roses. Sapagkat sa paglalakbay na kasama natin ng Panginoon, mayroong panganib. At ang panganib ay dumating. Ang sabi ng kasulatan, samantalang sinabing, may kasabay pa silang ibang mga bangka. Then, biglang-bigla, sinabi ng kasulatan, dumating ang malakas na unos. Dumating ang malakas na unos. Ano ang hatid nito? Hinampas ng malalaking alon ng bangka, anupat, halos mapuno ito ng tubig. Kayod, salok ang mga alagad, sanay na sanay sila sa pangingisda. Alam nila ang nangyayari kapag ang bangkay nagkakatubig, lulubog ito, tira, bira, tanggal ang tubig. Sila'y napagod. Iyan po ang problema. Problema'y dumarating, ito'y kanyang tutugunin, aalisin. Tama po kayo. Ano man ang inyong ikabit, lulutasin, pinaka-the best. Salamat, Pastor. Yun ang kakabit nung pangako. Lulutasin niya. Pero ang mga alagad, hindi malaman kung ano ang gagawin, naliligalig. Ano po ang ginawa nila? Tingin sa likod. Nasaan ang ating guro, ang ating maestro, ang ating mahusay na tagapangalaga? Aba, sabi ng kasulatan at si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa bandang hulihan ng bangka, natutulog. Aba, ano ba itong ating kasama? Ano natutulog? Sa panahong kailangan siya, natutulog siya. Sa ating mga buhay, mga kapatid, dahil ang pamumuhay Kristiyano'y hindi ito isang maalwan na paglalakbay, dumarating ang mga unos ng buhay, mga problema ng buhay, mga dagok ng buhay, mga karamdamang nakapagpapabigat sa ating mga dalahin. Wala nang lunas. Saan man nating dalhin, mukhang tayo'y mabibigo. Ano ang ating gagawin? Mayroon akong Diyos. Mayroon akong Jesus. Subalit ang aking mga mahal sa buhay, sila'y mamamatay na sa mga karamdaman. Hindi na nila malaman ang gagawin. Sino ang hahanapin? Si Jesus natutulog.
Kapag ang problema ang binigyan ng pansin, kapag ang unos ng buhay, doon tayo na focus, nawawala yung ating pananalig kay Jesus, napapalitan ng pagdududa. Sabi ng mga alagad, ginising nila si Jesus. Guro, di mo ba alintana? Itong mga pananalitang ito'y nagpapahiwatig o nagbibigay sa atin ng munting kaalaman na nire-rebuke nila ang ating Panginoong Hesus na nagsasabing, wala kang pakialam sa amin. Hindi mo kami pinapansin. Kami tunay na nahihirapan na. Kami ay nagigipit. Kami ay halos mamatay na rito. Hindi ka kumikibo. Ano ang iyong ginagawa? Ikaw ay natutulog. Hindi po totoo yun, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo'y isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya na itong mga unos ng buhay, hindi lamang para sa kanyang mga alagad. Hindi lamang para sa ating mga mananampalatayang narito ngayon, kundi para sa lahat ng tao. Dumarating ang unos ng buhay. Walang nalilibre, walang naliligtas, walang iniitsapwera. Kumusta yung mga pagsubok ng buhay na dumarating sa inyo? Napagtatagumpayan ba ninyo? Tinatangisan ba ninyo? Kayo ba'y dumadaos-dos sa pananampalataya sapagkat nakikita niyong ang unos ng inyong buhay, ang resulta nito'y tubig na pumupuno sa inyong bangka at kayo'y lulubog na. Wala na ba kayong pag-asang nakikita? Kung may panganib ang paglalakbay na kasama ni Jesus, mayroon ding tinatawag na layunin. Ano po ba yung purpose ng unos sa buhay ng tao? At dahil nga alam na alam ni Jesus ito, ang unos darating sa buhay ng tao. Handa naman siya, equipped siya sa mga ganitong pagkakataon, lagi siyang mayroong solusyon. Mayroon siyang panglutas, gaya ng sinabi ng ating pastor. Kanya itong lulutasin. At ang kanyang paglutas, bumangon si Jesus at inutusan ang hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin, tumahimik ang dagat ayon sa kasulatan. Yung pagdududa ng mga alagad, nirebuke ni Jesus ang hangin at ang dagat. Nirebuke din niya ang mga alagad. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ayan, mga kapatid. Kung nirebuke ni Jesus ang mga alagad, dahil sa kanilang di pananampalataya sa Kanya sa kabila ng maraming himalang Kanyang ipinakita, mga kapatid, gaano pa kaya katindi ang Diyos sa atin ngayon na nalalaman natin, napapagkilala natin si Kristo bilang isang nabuhay na Diyos. Gayunpaman, kapag dumarating sa ating ang mga pagsubok,
hindi natin siya sinasang-ayunan. Hindi natin siya kinikilala. Inuuna natin kung ano ang ating magagawa sa mga unos na dumarating sa atin. At siyempre, ang mga unos ng buhay na ito'y naging panukat ng kanilang mga pananampalataya. Kapag ang ating mga pananampalataya ay hindi masusubok sa pamamagitan ng unos, paano nating masasabi? How are we going to gauge our faith sa harapan ng Diyos? Masasabi ba natin, O Diyos, ako'y perfect sa iyong harapan. Ako'y tapat sa iyo. May dumating sa aking pagsubok, baliwala lang. Inignore ko. Ganon po ba? Natutunan ng mga alagad sa kanilang buong buhay na si Kristo'y kasama pala nila sa bangka. Walang dapat ipag-alala, walang dapat ipangamba. Natutunan nila na si Kristo sa lahat ng sandali, sa lahat ng mga panahong kailangan siya. Nandun lamang pala siya, hindi umaalis sa ating mga buhay. Iniitsapera ba natin si Kristo? Iniisnab ba natin siya? Pag dumating sa atin yung mga tagumpay ng buhay, ang sarap. Punta tayo dito, gala doon, pasarap dito. Iniitsapera natin siya. Oh, makasimba nga. Simba, makita ko yung mga kaibigan, ganyan. Then, kapag dumating yung matinding dagok ng buhay, Panginoon, bakit mo kami pinababayaan? Pagalingin mo lamang kami, Panginoon. Ibalik mo lamang kami sa magandang relasyon. Pakikipag-ugnayan sa iyo. Totoo po, magpapakabuti na ako. Ako'y susunod na, Panginoon. Well, dahil man sa di pananampalataya, dahil man sa pagdududa, basta sa panahon ng pangangailangan, ang iniiyakan natin walang iba kundi siya. Mainam na po yun. Mga kapatid, ang mga unos ay ginawa upang tayo ay lumakas sa ating pananampalataya. Ito ang layunin ng Panginoon sa mga unos ng buhay. Alam niya na dumarating ang mga unos ng buhay, ngunit siya'y handa. Ang kailangan lamang niya na marinig mula sa atin, Lord, patawarin mo po ako sa di ko pagiging mapanampalatayahin. I will trust in you from now on. I will trust in you. Si Jesus, ang ating Panginoon, siya yung nagsasabing, tigil, tumahimik ka. Siya yung nag-aanyaya sa atin na maglakbay patungo doon sa kabilang ibayo. Siya nakasama natin sa buong panahon ng ating paglalakbay. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Ibigay natin ang buong pagkakatiwala natin sa Kanya. For the glory of God, in Jesus' name.
Purihin ng Diyos sa mabiyayang mensahe ng buhay. At narito po ang handog pangungusap. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Mga kapatid, atin pong ibalik sa ating Panginoon Diyos ang kanyang kabutihan sa ating lahat sa magitan ng mga ikapu, pag-ibig, pangako, at pasasalamat at para na rin po sa ating mga retiradong manggagawa. Panginoong Diyos sa aming Ama, marami pong salamat, O Lord, sa lahat ng biyayang inyo pong ibinigay sa amin sa loob ng isang linggo. Nang dahil dito, Panginoon, ang bawat dulang ng hapagkainan, nagsasama-sama ang bawat pamilya upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. At sa umagang, sa gabing ito, Panginoon, naririto kami, O Lord God, at aming inihahatid ang aming mga fruits of sacrifice. Father, thank you so much for touching our hearts to be able to be a joyful giver. Pagpalain po, Panginoon, ang buong bansa na aming kinabibilangan. In Jesus' name, Amen. Lahat po ng nais lumapit sa Panginoon at dumadanas ng iba't ibang unos sa kaniyang buhay. Tayo ba'y magkakaroon ng healing ministry? Nandito po ang mga kapasturan. Nais niyong maranasan ang paghaplos ng Diyos sa buhay ninyo, sa inyong pagpapasalamat, sa inyong pagtatalaga ng inyong sarili. Lumapit po tayo at sabihin natin, mahal ako ng Diyos.
iingatan ako at iniingatan ako, pinagmamalasakitan ako ni Jesus. Amen po ba? Amen? Amen. Awitin natin, God will take care of you. Sabihin natin sa ating katabi, God will take care of you. Trust Him. Trust His heart. Amen. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you through days of toil when heart doth fail. God will take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Tayo po'y makakaupo at sa ating kinalalagyan, makipag-usap tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya ang ating nararamdaman. Pagkatapos po kayong malay hands, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan para mabigyan po ng pagkakataon po yung ibang mga lalapit. Tatanungin po kayo ng pastor, ano ho yung inyong hihilingin sa Panginoon na panalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo para po sa panghuling estropa. God will take care of you. Lean very one upon His breast. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang biyaya.
ang basbas at pagpapala mula sa ating Diyos amang nasa langit. Ang pag-ibig, kahabagan at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Kristo. Ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanap buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I
this day.